Sobrang maulan, kaya siguro sila nagsuntukan. At ang mga referee ng boxing parang gagraduate lang na grade 1. What's up guys? This is Ax36 na nagre-remind sa'yo na find your purpose and give it away. At welcome sa Life of a Creative. Ako nga pala si Jeff, isang creative from San Vicente, Palawan. At welcome sa aking vlog. At dito tayo ngayon sa San Vicente, Palawan. Mga nakarang araw ay ginanap yung Malagnang Festival dito sa San Vicente, Palawan. At every June ay ginaganap ito. Dahil day off natin, umuwi ako dito sa amin sa San Vicente, Palawan. At sa kasamang palad, medyo maulan ngayon. At ang gagawin ko ngayon ay manonood ako ng street dance habang magpipitik. At habang naglalakad ako sa bayan namin, nakita ko yung mga booth. Ang gaganda nila. At medyo nakakapanibago kasi tambay ako sa ibang munisipyo dahil sa trabaho nga. At yun nga, dito ako sa bayan ng kaibigan ko, si Kuya Kim Basyo. At habang nabibihis siya, laro-laro muna ako sa aso niya, si Kai. At yan, si Kuya Kim Basyo, dala-dala niya yung DSLR na gagamitin ko mamaya. At kahit maulan, ay magpipitik kami mamaya. At dahil sa gawa ng street dance, maraming checkpoint, so maglalakad lang kami kasi hindi pwede magmotor-motor. At yun nga, lakad-lakad muna at abang muna bago mag-start yung street dance. At yan pala yung gamit kong DSLR. Sa kasamaang palad, hindi pala ako naka-vlog ng pitik ko. Dahil sa sobrang busy magpitik at medyo lobat na yung cellphone ko, kaya hindi ko na rin nagawa mag-vlog. At yan lang pala yung footage ng street dance, so wala pang start yan, so parang formation pa lang yan. At sayang nga, hindi ko na video yung buong sayaw, so bawi na lang tayo next time. At yun nga, kinahapunan ay sinabihan ako na mag-timer daw ako sa boxing. At dahil 6 magsa-start yung boxing, so nagbihis na tayo, papunta na tayo sa gym. At yan nga pala si Papa, para siyang SB, parang mayor. At yan pala yung mga kasama naming referee, para lang silang gagraduate na grade 1. At yan pala ako, kunwari nag-ayos ng bell, mamaya magbibenta na ako ng ice cream. At yan na, ilalabas ko yung pamalakasan kong pamalo. At pagtapos kong mag-warning ng 10 seconds, mag-roller na ako ng mga empanada at mga pandesal. Di ko ba alam bakit yan yung dinampot ko, pwede naman mga plastic, mga 1.5. Siguro dati akong si Raul. At yan na, mamaya pagtapos ko mag-roller ng empanada, magpalo-palo ako ng labahan. At yan na, nagyayabangan na yung mga grade 1 na gagraduate. Ang kukuyot lang ng referee ng boxing para silang gagraduate ng grade 6 na parang late sila sa graduation. At yun nga, habang nagpe-prepare sila, binidyo ko muna sila. At pagtapos mag-prepare, nag-asikaso na sila ng mga bout or mga laban. At in-announce na nga ng announcer yung announcement. Wow! Oh my bars! At yun nga, magsisimula na. So, nagtaya-tayaan muna kami. Maiba... Taya. Oh, wow, meron palang ganun. At pagtapos namin mag-ritual ay magsisimula na ang laban. At yun nga, magsa-start na ang laban. Pero bago ang lahat, nagpakilala muna ang announcer, tsaka yung pasalamat sa mga management, kay mayor, at sa mga iba pa. At bago ang laban, ipinakilala muna yung mga referee, mga management, at syempre kailangan ng oath-taking. Kailangan para pugi. At yun nga, in-announce ni Papa ang unang bout o tinatawag sa boxing na unang laban. At yun nga, sa red corner, kulay pula siya. At sa blue corner, kulay blue din. Wow! Ang lupit! At sa unang laban nga, mga midget lang muna, mga bata. Bale, merong 28 na bouts or 28 na laban ngayong gabi. At yun nga, umakyat na yung kalaban ng pula. Yan si kulay blue. Di ko alam kung taga-saan yan siya. Basta boxer yan siya. At yun nga, pinakilala nila. So sa mga hindi nakakalam, sa Malagnang Festival dito sa San Vicente, Palawan ay palaging merong boxing tournament. At every year, meron 2 beses. Itong sa Malagnang sa June at meron din sa December. At yun nga, nagsimula na magsapakan yung mga bata. Kaya iba ng mga bata ngayon, suntukan talaga, hindi yan pingutan lang ng tenga. At ambahan, ano. Pero ang galing lang talaga ng ganitong event kasi siyempre yung mga bata, mapakita nila yung lakas nila, baka mga future sila, mga Manny Pacquiao, mga Tiger Woods, ay di, mali pala yun, golf pala yun. At kahit hindi ako nasuntok, parang ako yung nahilo. At pagtapos ng bout, inirang na yung sinong panalo. At pagkalam ko dyan, yung nanalo dyan, yung hindi natalo. Joke lang. Yung red corner pala yan. Yan siya. Yan. Ang gagawin niya yan for sportsmanship. Yan. Hapakan niya yung rubber. Tapos yun na. Paano niya yung kalaban niya. Ganun talaga sportsmanship. So doon ka natutunan na sports lang ang boxing. At pagtapos ng unang bout, itong pangalawang bout naman. So may briefing muna sila. So kakabitan muna sila ng brief. Joke lang. At dahil hindi nila nagustuhan yung joke ko, nagsapakan agad sila yung mga bata na to. Sobrang... Alam mo, mga Texas talaga ng mga bata eh. Bilib ba yan ako sa mga bata ngayon? Sobrang tatapang, sobrang gagaling din. So, galing manuntok oh. Kasi naalala ko nung bata ako, hindi kami nagaganyan. Duraan lang kami. Joke lang. At yun nga, natapos yung round. So, dumana yung round girl. Wow, wait. Wee. Habang yung iba, sipol ng sipol. Ako, focus naman sa time. Kasi meron talagang time limit yan, 30 seconds. So, hindi ako makatingin talaga sa round girl. Talaga ba, tol? At yun nga, mabalik tayo sa sapakan ng mga bata. Sobrang lupit talaga ito ng mga bata na to. Di magpatinag talaga. Suntokong sungkutok talaga. Nung umpisa talaga, parang di ko trip manood ng boxing kasi parang naawa ako sa mga bata na suntok, nasasak. Pero kalaunan, naintindihan ko din na gano'n naman talaga yung buhay.
may aspeto ng buhay na kahit hindi boxing or kahit anong sports, basta sa buhay, masaktan ka talaga. So, palag din ng palag, suntok lang ng suntok, parang gano'n. At isa sa realizations ko na kahit sumuntok ka ng sumuntok, may time talaga na hindi ka palaging panalo. May time na panalo ka, may time din na talo ka. So, gano'n lang din yung buhay, parang sports lang din. At tama na yung hugot, ipakita ko muna yung kagwapuhan ko. Ay, hindi pala ako lumingon. Pag lumingon ka, kain ka. Wala. Uy, lingon ka, uy. At dadako na tayo sa main event. Ang Blue Nen ay taga dito lang din sa San Vicente, Palawan, si Marlon Di Bandina. At yung kalaban niya sa red corner ay taga Puerto Princesa City. Si Marlon Di Bandina, isa siyang aspiring boxer dito sa San Vicente, Palawan. Kilala din siya, magaling, tapos disiplinado pa sa laro. So, ganun yung characteristic ni Marlon Di Bandina. Malakas pa magsuntok. Bali, wala akong alam sa scoring ng boxing or yung laro talaga ng boxing. Pero nakikita kong lamang din si Marlon. Parang nadudurog niya ata yung red corner. At yung red corner naman, ayaw din magpatalo. Syempre, tumatama din siya kay Marlon. Buti nga hindi ako naging boksingero kasi kung iniisip kong sasali ako dyan, baka isang suntok pa lang kumatos na agad ako. Pero syempre, tagahanga na lang tayo kasi hindi naman natin laro yan eh. Kumbaga may kanya-kanya tayong sports, so hindi lang tayo mainggit sa kaya ng iba. So may kanya-kanya tayong sports o hilig. Pero sa kanila, good luck sa kanilang dalawa kasi binibigay nila yung lakas nila. Okay mo, nagsusuntukan sila, you know. Ika nga sa mga narinig ko sa mga boxing, yung blow by blow, suntok talaga. Parang ganon. At spoiler alert, ang panalo dyan, si Marlon Di Bandina. Ay hala, napaaga. Wag ka muna mag-uwi. Malay mo, it's a false. At yun nga, ang ganda lang talaga ng laban. So, suntok. Nakita niyo yung red corner. Medyo groggy na rin siya. At si Marlon Di Bandina naman ay nanggigigil na. At habang tinitingnan ko yung mga audience, sobrang hype na hype talaga sila. Kasi main event to. Tapos sobrang ganda ng suntukan. Medyo may lambingan lang. Tapos yung iba na pasana all daw. Kasi daw, may kasuntukan na may kayakapan pa. Sana all talaga. At yun nga, hinatid na ni Marlon Di Bandinas yung red corner kasi blue corner si Marlon Di Bandina. So, yun lang sa aking vlog. So, sa mga sunod na araw, so, abangan nyo na lang yung sunod ko na contents, meron kong mga quotations at kung ano-ano pa. So, ako ulit si Ax36.